Halina mga ka-AP, pasukin natin ang Intramuros at palaman ng makasaysa kwento nito. Ang Intramuros ay hangos sa salitang Latin na sa loob ng kuta sa Maynila at ang pinakamatandang kabayanan sa Maynila. Ang Intramuros ay tinatawag din na papaderang lungsod o sa wikang Ingles ay walled city. At noong panahon ng mga Kastila, itinuring ito bilang lungsod ng Maynila. Ang tawag sa mga distrito na nasa labas ng pader ay tinatawag na extramuros o nangangahulugang sa labas ng pader. Itinatag ang Intramuros noong 1571 ng mga Espanyol. Unang panalisa ko yan. 1571 tayo. Ito yung tinatawag. Kung ano, ang tanda na, kaya nga eh. Tol, alam mo ba ang kalesa, ang kauna-una pang transportasyon? Oo, ginamit na ito nung panahon ng Kastila at Amerikano eh. Ganun pala yun. Uy! Dapat pala ng Santiago? Oo eh. Sobrang lawak, magsasawa tayo dito magagawin. Kaya nga eh. Ang dagat na tuloy yung ikot. Napakalaki. Ang dami natin pupunta na lugar. Kaya mga ka-AP, dito huling kinulong siya Rizal bago siya pa rin sa Luneta. Oo nga. Kawawa naman si John. Ito ang dungeon area kung saan pinahihirapan ang mga Pilipino ng mga Hapones at Espanyol sa panahong sinasakop ang Pilipinas. Dahil sa pagpapahirap at pang-aabuso ay libo-libo ang mga namatay sa dungeon area. Mga ka-AP, nandito na pala tayo sa Manila Cathedral. Alam niyo ba, ang Manila Cathedral ay matatagpuan sa Intramuros, Maynila. At isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Itinatag ito noong 1581 at naging simbolo ng pananampalataya at kasaysayan ng bansa. Bagamat dumaan ito sa mga lindol at digmaan, nananatili itong isang mahalagang pook ng pagsamba. Makikita sa arkitektura nito ang mga detalye ng Romanesque style, pati na rin ang mga makulay na bintana at mataas na pader. Ang Manila Cathedral ay hindi lang isang simbahan, kung hindi isang pamanang pangkasaysayan na patuloy na naglalarawan ng lakas ng pananampalataya ng mga Pilipino. Ang Palasyo ng Gobernador ay isa sa mga edipisyong matatagpuan sa loob ng Intramuros. Isang bato ang layo nito mula sa Manila Cathedral at nasa harap ito ng Plaza Roma. Ang kasalukuyan na osyon ng gusali ay dating nakatayo ang orihinal na Palasyo ng Gobernador. Ito ay isang tirahan ng gobernador. Ito ay isang estadong tirahan ng Gobernador General ng Pilipinas. Ang unang palasyo o Palasyo Real
ay itinayo noong 1599 taon Plaza de Armas sa Fort Santiago. Nasira ito ng lindol noong 1645. San Agustin Church ay isa sa pinakamatandang simbahan na matatagpuan sa General Luna Street, Maynila. Dito sa Intramuros noon, yari lang ito sa kahoy at nipa, ngunit kinalaunan ay naging bato na ito. Napagdaanan din niya ang digmaan at malakas sa lindol. Formal na idineklara itong simbahan noong 1607. Naging kulungan ito ng mga preso at maraming namatay ditong mga Pilipino. Matapos ang digmaang Amerikano at Pilipino laban sa mga Hapon at bumalik sa ayos ang lahat, itinatag ng UNESCO ang San Agustin Church na isa sa World Heritage Site noong 1993. Dito rin matatagpuan ang hubon ni Miguel Lopez de Legazpi, ang kauna-unahang gobernador general at nagtatag ng City of Manila. Ngayon, dinarayo na rin ito ng mga dayuhan. May paseo ito na makikita ang magandang kasaysayan ng San Agustin Church. Dami natin nalibot mga kaibigan. Ano sa tingin yung mga natandaan at natutunan niyo sa makasaysayan lugar na to? Ang aking natandaan naman ay Palacio del Gobernador. Ang aking natatandaan ay ito ay estadong tirahan ng Gobernador General ng Pilipinas. Ikaw, ang sa tingin mo natatandaan? Ang San Agustin Church dahil nandito ang abo ng kauna-una ang Gobernador General. Sa akin Manila Cathedral kasi isa yun. Ang akin naman ay ang dungeon dahil maraming Pilipino nagsakripisyo nung panahon ng Hapon. At ang akin naman ay ang museo ni Rizal. Kasi andito ang mga sinulat ng nobela tulad ng Loli Metangere at El Filibusteris at ang kanyang higaan at violin at mga kanyang mga gamit, ang mga ginamit ng kagabitan. Ano ang natutunan nyo? Hanggang sa muli, kami ang Batang April. Yay! kung saan ito ay pinangaralan ng gintong medalya noong 1886. Ito ay pinagbili sa Deputasyon Provincial de Barcelona sa halagang 20,000 pesetas. Ito ay kasalukuyan nakasabit o nakalagay sa main gallery ng unang palapag ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Ang Pambansang Museo, itinatag sa Maynila noong October 29, 1901 bilang Insular Museum of Ethnology, Natural History, and Commerce sa ilalim ng kagawaran ng Instruksyon Pambayad at sa bisa ng batas ng Komisyon ng Pilipinas bilang 284. Sina Dian C. Worcester, David P. Barrows, at Albert E. Jenks ang naging mga unang direktor. Hiwalay sa naunang museo, biblioteka na itinatag ng mga huling taon na pananakop ng mga Kastila. Ito ay ilang ulit na nagpalit ng pangalan at kinalalagyan.
sa iba't ibang kagawaran, inilipat at pinawalang saysay. Nang dakong huli, ito ay muling itinatag bilang pambansang museo. Sa pagpapatibay ng batas ng Republika bilang 8492, kilala bilang Batas ng Pambansang Museo noong 1998 na nilagdaan ng Pangulong Fidel V. Ramos noong Pebrero 12, 1998. Ang Pambansang Museo ay inayos bilang pangunahing proyekto sa pagdiriwang ng ikasandaang taon ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas 1898 to 1998. Pinalawak at isinama ang dating gusali ng Department of Finance. Ang Museum of the Filipino People ay itinatag sa pamamagitan ng pagsusumikap ng Presidential Committee to assist the National Museum sa pangangasiwa ni P. Gabriel S. Casal taong 1987 hanggang 2001. Ang Concerned Citizens for the National Museum, ngayon Museum Foundation of the Philippines, ay nagtaguyod at tumangkilik sa pagtatag ng pambansang museo bilang isa sa sariling institusyon na may pirmihang tahanan. Umaga mga kaibig! Atensya! Alam mo,